Lakas makapogi kasi naka-superbike ka. Pero deep inside, pag nakikita ka ng rider na naka-superbike, sa loob ng helmet may taong pinagpapawisan. Sarap talaga ng tao sa sisi. Hindi ka magsisisi. Ayun, so finally nagamit naman natin si Yamaha R1 WGP 2022. Sabira natin magamit to. Ngayon kasi on the way tayo sa Garage Point, Manila for PMS. Dahil na nakuha natin to, ang tinakbo niya 1.9, tapos hindi ko na alam kung kailan ito huling na change oil eh. Yung mga upgrades natin, yung pa rin naman SC project, napaka-pogi. Yun ang hirap kasi nito guys, walang fuel indicator. So kanina wala nalaman na wala na pala akong gas. Nakalagay dito 95 or higher gamitin, pero sinubukan natin 91. Ayun lang. I think umilaw kasi mainit. Ayun. Pero pag bumukas naman yung fan, okay na. So living with a super bike, gamitin mo siya pang service around the city kung kamusta. Medyo kinakabahan minsan. So kailangan naka-monitor ka sa temperature kasi gusto mo lang malaman yung, kasi 1000cc mainit. So dito tayo ngayon sa C5. So unang sakay ko sa kanya, nalulula ako. Kasi lately lagi na lang ako naka middleweight. Yung last ride ko naka 450cc ako. Tapos pinaka last ride ko kahapon naka 60cc naman ako, na Triumph. Kaya kinakabahan ako, nakakalula. Alam mo yun, mapapaisip ka kung bakit ba ako nagdadrive ng ganitong motor na 200 horsepower. Yung talong, diba? Traffic naman sa atin. Tapos may speed limit. Pero yun nga, iba yung meron kang parang achievement. Di naman sa bragging rights na tinatawag. Although pwede rin naman sabihin na for bragging rights na meron ka 1,000 at kaya mong mag 1,000 super bike. Pero para sa akin, it's more of an accomplishment or achievement. So para siyang trophy bike. Ito yung simbolo kapag nakikita mo sa garahe ng bahay mo, na ito yung simbolo na finally I've made it. Diba? Kumbaga nakaluwag-luwag ka na sa buhay kasi hindi ka makakabili ng Yamaha R1 kung hindi ka nakakaluwag sa buhay. Or kung bumili ka tapos pinilit mo lang pero hindi ka naman nakakaluwag, medyo ibang usapan yon. Pero most of the time, doon sa mga nakakaluwag sa buhay, so yun, achievement yun. Eh lagi pag unang sakay ko sa kanya, lagi akong kinakabahan. Actually bago ako sumampa, kinakabahan ako. A few minutes nagamit ko siya, I think mga 15 minutes. Nalula ako sa power niya. Tapos yung taas ng upuan, after mga siguro 15 minutes na pag-ride, nagagamay ko rin naman siya eventually. Parang yung muscle memory. Dahil nga matagal na rin naman tayo naka R1 since year 2020. Kaya okay din naman, bumabalik pa rin yung dating feeling, dating skill natin nung una pa tayo nagkaroon ng R1 and madalas tayo nag-R1 ngayon. Pero unfortunately, hindi naman tayo madalas nakakapag-R1 nga pala. So sa dami nangyari sa buhay natin, hindi na natin siya masyado nagamit. Well, hopefully magkaroon tayo ng time para mag-ride. So nag-hire na po ako ng editor unang-una para makapag-ride. Kasi pag hindi ako nag-hire ng editor, hindi rin ako makapag-ride. Kasi kailangan ko mag-edit na mag-edit. Hindi po biro mag-edit kasi pag nag-vlog ka ng dire-diretso tapos hindi mo na-edit, nako, tatambakan ka, hindi ka na makakalabas ng bahay. So ganun po kahirap maging isang content creator, hindi biro. The time to shoot the vlog, the time to edit the vlog, halos wala ka nang gagawin sa buhay mo kasi lagi kang merong assignment. And back to our topic, living with an R1. Ayun o, diba? Napaka-sensitive ng throttle, napakalakas pag naka A mode. So hindi ka rin mag-e-enjoy pag ganun kalakas yung motor ng dala mo. Kala ko dati masarap eh, pero
Parang kang tinatakot. Although pag nasanay ka sa speed niya, hindi ka na rin matatakot. Sarap na rin siya gamitin. Sobrang lakas na AC Project. Nakita mo si kuya, pinapauna tayo. Kasi para siyang galit na galit eh. Galit na leon. So ito, malapit na tayo. Nasa Pasig na tayo, Rosario. Sabi ko nga pag pupunta ako ng Garage Point, parang ako nag long ride. So okay na rin, di ba? Kasi bira mo magamit si R1. So additional long ride. Nakapag PMS ka na, nakapag long ride ka pa, di ba? Saan ka pa? And kaya natin napili si Garage Point kasi napakaganda ng serbisyo dito. Talagang well trained ang mga mekaniko at sanay na sanay sila sa mga super bikes, sa mga big bike. Pero nakakalungkot isipin na patapos na ang era ng mga super bikes dahil tulad yan, discontinue na si R1 standard at mukhang wala na silang ilalabas na bagong R1. So hindi naman siguro matatapos pero mababawasan kasi GSX-R discontinued na rin. So parang wala na silang ganang gumawa dahil nga yung mga Gen Z ngayon, yung mga bagong mga kabataan ngayon, ayaw na nang nahihirapan, napapagod kasi para ka nga naman dito nag-workout eh. Wala nga, lambutan mo lang yung katawan mo, diba? Para ka nagpa-planking oh. Tapos pwede ka mag-stretching. Basta isipin mo na lang is pogi ka kasi naka-aruhan ka, lakas mga pogi kasi naka-superbike ka, diba? Yun lang isipin mo lagi para ganahan ka. Yun ang motivation eh, pogi ako tingnan. Pero deep inside, pag nakikita ka ng rider na naka-superbike, sa loob ng helmet may taong pinagpapawisan at nagdadasal na sana kayanin niya pa yung init at yung pagyuko. So kung mapapansin nyo, masaya na ako sa mga vlogs ko recently kasi naka-move on na tayo sa depression. Yan, yung depression kasi na galing tayo sa injury. Sobrang depression, naging malungkot ako for 2 years yata ako malungkot nun or more. Ang pinaka nakakalungkot sa lahat kung bakit ako na-depress kasi yung magaling ka na pero hindi mo magawa yung gusto mo, hindi ka makapag-ride ng maayos kasi nga yung flexion ng tuhod ko very limited, di ako makatupi ng maayos yung tuhod ko. So sabihin nun, hindi ako makapag sport bike. Kaya alam nyo naman, sport bike is life. So yun guys, okay na. Tapos na tayo. PMS, brake bleeding, chain cleaning. Okay na yung bike natin. So parang ulan na. So ito, medyo tumaas na siya dahil yung gulong di na siya flat. Yan yung ulan. So mukhang abutin tayo ng ulan guys, pero sana wag naman. Ayun, lumakas na yung preno niya. So napakalaking bagay pala nung na-bleed yung preno. Kaya pala ang haba ng play nung brake lever nung papunta pa lang ako. Kala ko normal yon sa naka Brembo Brake Master. Yun pala may hangin guys, kaya pala yun pala yun. Buti na lang dun yung ulan, dun tayo papunta sa walang ulan. Sarap talaga ng 1000cc. Hindi ka magsisisi. Gulit yung bata eh. Doon yung ulan sa EDSA. Dapat dito tayo sa North. So ito, mukhang inabot na nga tayo ng ulan. Dito yata yung ulan guys. Or kung suswertein nga naman tayo, kakatapos lang ng ulan, basa yung sa kalsada eh. Tapos lang, di tayo nabutan ng ulan. Kaso yung putik lang. Scalawags, Philippines. Ay nga yan, Charlie. Paras maingay. Isang cruiser at isang sport bike.
Tapos lang umulan. At least di tayo nabasa. Subukan. Subok testing. Ayun na, matagtag na siya. Woo! Yun ang kasarapan ng naka R1M. Ang advantage ng electronic suspension, siya kasi yung nag-a-adjust ng parameters kung ilan dapat ang softness or magiging hard siya kapag mahataw ka na during high speed. Pagka nalubak ka, siya yung mag-a-adjust para doon sa lubak, para hindi mo masyadong maramdaman. Unlike pagka ganitong manual suspension, kung saan mo siya sinet, doon lang siya. So ikaw yung mag-a-adjust sa tagtag. So yun, mali yung dinaanan natin, no? Traffic. So that's the reality. Talagang merong love and hate relationship kapag ikaw ay naka sport bike, lalo super bike. Syempre given na mabigat, mainit, pero yung reward na nakikita mo sa garahe na napaka-pogi ng motor mo, pag napitikan ka sa malalaki, napogi nung dala mong bike, diba? Iba kasi talaga yung dating ng sport bike, syempre pang display. So kahit hindi mo siya gamitin, nasa garahe lang siya, masaya ka na, nakikita mo siya. Not to mention, malakas sa gas. As in, mga 10 km per liter. And ngayon, medyo traffic, para tayo yumayakap sa pugon. Para yumayakap sa oven. Pero, ayun, consequences kesa rewards. Pero, sulit pa rin para sa akin yung reward na makukuha mo sa isang sport bike. Pero, ako yun. So, di ba tayo ng preferences eh. Kung talagang passion mo, gagawa mo ng paraan. Titiisin mo yung mga negatives. Kung ayaw mo talaga isang bagay, marami kang masasabi sa kanya, di ba? Ganun yung talaga yun. Cross plane power.